6.326 trillion pesos 2025 proposed national budget inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 194 billion pesos na halaga ng proyekto sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, hindi kasama sa inaprubahan ni PBBM. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Filipino domestic worker na sangkot sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo sa Kuwait, hindi pababayaan ayon sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Pero alamin nila na responsibility din ng embassy na siguraduhin na may due process, na lahat ng protection sa batas ibibigay sa ating kababayan. Election watchdogs pinatitiyak na hindi mababago ang hash codes na gagamitin sa 2025 elections. Hindi siya tampered, hindi siya binago from the original program na ni-review natin. There's so many, I call them fail-safes, no? At our pre-lat, at our final testing and sealing, on the day of election itself, even as you vote, and in the ER, may kita natin lahat that it's that same hash code that will appear on each ACM. Ilocos Norte niyanig ng 5.8 na lindol. Ilang establishmento agad na nagsara dahil sa lindol. Mabilis na pagdami ng mga biktima ng paputok na itala ng Department of Health ngayong taon. Most of them po are passive participants, meaning sila po hindi naman actively nagsisindi ng paputok, nakikinood lang po sila. And kadalasan po ang injuries po are relating to the use of illegal firecrackers. Mga biktima ng paputok na dinala sa East Avenue Medical Center noong 2024, mas marami kaysa 2023. Yung trend ay mga bata yung nagiging biktima at sinasabi nila kasi may access din yung pagbili sa online. So madaling makabili online ng mga paputok kaya doon po yung parang source ng mga firecrackers na ginagamit ng mga nabibiktima. 5 menor de edad nasawi sa residential fire sa Tondo, Maynila. Kahina-hinalang bagay na-recover sa karagatang sakop ng Burias Island, Masbate. Ang status ngayon nitong submerged object na kinustody temporarily ng San Pascual will be turned over po sa regional office kasi wala po tayong dito sa amin sa Masbate kung capacity kasi pasok siya sa technical aspect. So for further verification, ito-turn over po siya sa regional office para po sa proper disposition. Biktima ng paputok sa pagpapalit ng taon, mas mababa ng 64% kumpara noong 2023 ayon sa Department of Health. Kaso ng indiscriminate firing, marami pa rin ngayong taon ayon sa tala ng Philippine National Police. Kung ikukumpara po natin nung datos ng kaso po ng indiscriminate discharge of firearms saka stray bullet po last year po ay mas mataas po ngayon yung kaso po natin ng indiscriminate discharge of firearms. Nung last year po ay 20 po ang ating naitala samantalang ngayon po ay 27 po. Bureau of Fire Protections nakapagtala ng mas mababang insidente ng sunog sa naging selebrasyon ng pagpapalit ng taong 2025. Bilang ng mga sunog na nag-ugat sa paggamit ng mga paputok, bumaba rin. Still, yung pagbaba kumpara nung previous year ay masasabi nating concerted effort na talaga ng government, ng Bureau of Fire, ng mga kasamahan natin sa field, local government unit most especially. Tambak na basura sa Metro Manila, iwan ng mga taong dumagsa sa pagpapalit ng taon. Napakarami po talaga na tambak. Dahil sa mga ginamit ng mga tao, yung mga prutas na nabulok, yung mga pinagano ng mga dilata.
Sari-saring emergency sa pagpapalit ng taon tinugunan ng UNTV News and Rescue. First responders, panibagong innovation ng UNTV News and Rescue. Sa ganito pong pagkakataon ay umiisip din tayo ng iba't ibang mga paraan papaanong higit nating mapabibilis ang ating mga pag-response. Inumpisahan natin ang inobasyon ng teknolohiya. Kaya sa ganito pong pangyayari, muli ang UNTV News and Rescue ay ibig na makapagsagawa ng panibagong inobasyon. Isang senior citizen na itala bilang kauna-unahan at kumpirmadong nasawi dahil sa pagpapaputok sa pagtatapos ng 2024. Sa namatay, may isa akong 78-year-old na namatay due to the sinturon ni Judas. Confirmed na yun. 78 years old na male. Namatay siya dahil sa isang sinturon. Kuminsan kasi yun, maraming palburo yun eh. Pagka pumutok sabay-sabay, pwedeng napakalakas na parang dinamita yun. Baka may defect, kaya nasabugan siya. Ninoy Aquino International Airport nakapagtala ng record-breaking na bilang ng mga pasahero noong 2024. Higit 2 milyong pasahero na itala naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange noong holiday season. Record-breaking season tayo, no? Magmula na simula ang PITX operations, no? Talaga namang ngayon na yung pinakamataas na naitala nating numero ng mga pasahero. Ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng ihain na sa susunod na linggo. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. Pagdiriwang ng pagpapalit ng taon, sinalubong ng terrorist attack sa New Orleans, USA. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he is inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle. Manhunt operation sa mga dayuhang POGO worker na nananatili sa bansa sinimulan na ng Bureau of Immigration. Meron po tayong manhunt na ginagawa ang ating intelligence division kung saan po tutugisin at hahanapin itong mga foreign nationals na ito dahil kinukonsidera na po natin sila na illegal aliens. 6 na suspect na nag-aalok umano ng posisyon sa Barm Parliament kapalit ng 15 million pesos na aresto ng NBI. Mga suspect nagpakilala pang konektado sa Malacanang. Itong tao na to, nangi-scam to, ginagamit yung palasyo, ginagamit si First Lady. Kasi sabi ko, kanino ba yan? Na mga sino ba mga contact mo? Sabi niya, si First Lady. Vice President at mga dating presidente ng bansa tinanggal bilang miyembro ng National Security Council o NSC alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas epektibong pagpapatupad ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Malaking tulong po yung AKAP sa amin kasi kahit paano nadagdagan po yung income. Department of Health tiniyak na nakahanda sakaling may bagong virus na lalaganap ngayong taon. Ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Health ay aktibong kalahok sa network ng WHO member states na sumusunod sa international health regulations. Ang matatag na sistemang ito ang nagbibigay sa atin ng updates tungkol sa mga international health concerns. Ang mga disease surveillance systems ng Pilipinas ay nasa lugar at gumagana. At 9.4 degrees Celsius, pinakamababang temperatura na pwedeng maranasan sa kasagsagan ng amihan sa Pilipinas ayon sa Pag-asa. Possible po ang predicted lowest temperature natin ngayong amihan ay mga around 9.4.